Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Last week, narinig po natin ang mga testimonyo at ang mga feedbacks ng mga kasamahan po natin sa nagdaang camping. At naniniwala po ako na marami pa pong kwento at testimonies ng ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa ng camping. At sa hapon po ito, sisimulan po natin ng panibagong topic this week. At hayaan po ninyo ako, samahan po ninyo ako na pag-aralan at talakayin ang mga ito. At ang topic po natin, 7 types of people you must not help. As a full-time missionary po, ang pinaka-work natin ay tulungan ang mga tao sa pamamagitan ng paglapit sa kanila sa Panginoong Hesus, ang ultimate life changer. Amen? At sa ministeryo po na ito, maraming klase ng tao tayong makikilala. Maraming klase ng mga tao po tayo na may encounter. May mga tao po na madaling tulungan at alagaan, pero alam po natin, aminin po natin na ang katotohanan na marami rin pong mga tao ang mahirap tulungan. Maraming mga tao ang mahirap ilapit sa Diyos. At ang Biblia din po ay may tinuturo at sinasabi sa atin na klase ng mga tao na hindi mo dapat tulungan. At ang una na po rito ay ang the unrepentant. Ang unrepentant person, ito po yung tao, sabi niya, na who refuses to acknowledge their wrongdoing, feel remorse, or turn away from their sin. An unrepentant person is seen as stubborn and unreceptive to God's call of repentance. Dito po sa Proverbs chapter 26 verse 11, mababasa po natin, sabi niya po, kung paano ang aso ay nagbabalik sa kanyang suka, gayon ang hangal ay nag-uulit ng kanyang kahangalan. Do not help someone to refuse to change. Ang pinakapangunahing punto po ng verse na ito na ating nabasa ay upang bigyang diin ang matinding pagkasuklam ng Diyos sa kasalanan. Sa natural, marumi na pag-uugali ng asong kumakain ng sarili nitong suka ay nagpapakita na maaring kaakit-akit sa paningin ng mundo, ngunit ito po ay kasuklam-suklam sa paningin po ng Diyos. These are people who refuse to change even after many chances. Ito po yung mga klase ng mga tao na sa totoo lang ayaw nilang magbago. Amen? Kahit bigyan pa sila ng maraming pagkakataon, they repeat the same mistakes. Not because walang tumutulong sa kanila, but because ayaw nilang magbago. Amen? So, mahirap tulungan ang mga unrepentant na mga tao. Bakit po? Kasi wala kang makikita na remorse, wala kang makikita na konting effort ng pagbabago sa kanilang buhay. Ayaw nila ng pagbabago. Ayaw nilang ayusin yung mga bagay na ginagawa nila. Kaya minsan alam niyo po, sa pagtulong natin sa mga tao, alam niyo po, naniniwala po ako na ang mga tao ay kailangan nating tulungan, kailangan ilapit sa Diyos. Pero ang Biblia po ay nagbibigay sa atin ng wisdom kung sino ang mga tao na dapat tulungan at hindi dapat tulungan. You cannot change someone who is comfortable in their chains. Yung komportable sila doon sa mga nakatanikala sa kanila. Bakit? Kasi ang Diyos lamang ang makakabali o makakaputol ng mga chains na ito sa buhay nila na paulit-ulit nilang pinipili kahit alam po nila na mali. Amen po. So minsan kailangan mong umatras kapag ang mga tao ay unrepentant. Bakit po? Kahit gaano po kaganda ang tulong, kahit gaano po makapangyarihan ng Diyos, kahit gaano po kaganda ang plano ng Diyos, ang tulong na binibigay ng Diyos sa tao, kung ang tao po na ito hindi tinatanggap yung tulong, baliwala po. Amen? Kasi kailangan sundin natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Dapat sundin natin at gawin natin yung mga bagay na makakatulong sa atin. Alam niyo po, ang tulong ng Diyos ay laging ready sa atin. Pero may mga tao na hindi ready na tanggapin
ang tulong na ibinibigay ng Panginoon. At ang pangalawa naman po ay the manipulative. Ito po yung pangalawang klase ng taong hindi mo dapat tulungan. Ang mga tao pong ito po yung mga manipulative na tao, ito po yung tawag sa taong ginagamit ang emosyon, salita, sitwasyon para makuha nila yung gusto nila. Kahit may masaktan sila o maloko na tao, hindi sila humihingi ng tulong actually para gumaling. Humihingi sila o naghahanap sila ng mga tao na kaya nilang kontrolin. Amen? At ang mga manipulative na tao po ay may makikita kang palatandaan. May mga bagay silang ginagamit para ang tayo po o ang mga tao po ay imanipula. Ang una na po dito ay ang unang palatandaan ng manipulative na tao ay gumagamit siya ng tinatawag na guilt tripping. Kung may katabi ka, sabihin mo nga sa kanya, guilt tripping. Ano ba itong guilt tripping na to? Ginagawa ka nilang masama o selfish kapag hindi nila nakukuha yung gusto nila. Amen? Example, ang dami-dami ko nang ginawa sa'yo, tapos yun lang ang ibabalik mo. Guilt tripping. Amen? Or isa pa pong example dito ay, sige, ako na lang ulit. Ako naman palagi No? May kakilala ka bang ganyang tao? No? Gumagamit ng guilt tripping para mapasunod ka nila, makontrol ka nila sa gusto nilang gawin. Ang purpose po ng guilt tripping ay para mabawasan ang resistance mo at magawa nila yung gusto nilang gawin. Amen? So, ang unang palatandaan ng mga taong manipulative, gumagamit sila ng guilt tripping. Pangalawa naman po ay yung gaslighting. Sabihin mo ulit sa katabi mo, gaslighting. Pinapaisip ka nila na mali ang paningin mo. Okay, pinapadudahan ka nila sa sarili mong memorya, emosyon, katotohanan. Amen? Example po nito, hindi ka marunong umintindi. O grabe ka naman, ang drama mo naman, ang OA mo naman, at marami pang katulad nito. Amen? Gaslighting. Amen? At ang pangatlo po na ginagamit ng mga manipulative na tao ay yung tinatawag na playing victim. Yung sila yung kawawa, yung sila yung inapi, sila yung inabuso, sila yung ginawa ng mali kahit na sila naman talaga yung mali. Amen? At ito po yung ang playing victim po, yung kahit na sila na yung mali, sila pa ang mag-iiyak-iyak o magpapakita ng inapi sila o ginawan sila ng hindi maganda. Example po nito ng mga salita ng mga taong playing victim o pa-victim ay ang pinagbigyan na kita sa lahat. Pero ngayon, ako pa ang masama. Ginawa ko ito sa iyo. Tapos ngayon, ako pa yung masama. Ano po? So, ito po yung mga playing victim. No? Ang hirap-hirap ng pinagdadaanan ko pero hindi mo man lang ako maintindihan. No? At ito po yung mga example ng playing victim. May kakilala ka ba na ganito? Amen? Nasabi niya, ito yung isa sa mga klase ng mga tao na manipulative. Amen? At isa pa pong ginagamit ng mga manipulative na tao ay yung tinatawag na conditional kindness or transactional love. Sino po ito? Ito po yung mga taong mabait lang sila kapag may kailangan sila. Kapag may kailangan sila, mabait sila, pero kapag nakuha na nila yung gusto nila, ano na mangyayari? Bigla na silang magbabago. Amen? At ang example po nito, tinulungan na nga kita, kaya nga dapat ako naman ngayon. Amen? Conditional kindness or transactional love. Akala ko ba kaibigan kita? Hindi mo naman ako mapagbigyan. Akala ko ba naiintindihan mo ako? Bakit hindi mo naman magawa itong gusto ko? No, transactional love or conditional kindness. At ang isa pa po dito ay yung making you doubt your worth. Iko-correct ka nila, i-diminish nila ang damdamin mo. Katulad ng mga salitang, wala kang mararating. Wala kang mararating kung wala ako. Wala kang mararating kung hindi ka nakadikit sa akin. Sino pa ang tatanggap sa'yo? Wala na, kundi ako lang. At
Overthinker ka lang, overthinker ka kasi, no? Ito yung mga tao na ginagawa nilang questionable yung worth mo, no? At ginagawa nila ito para makontrol ka nila, no? Para magawa nila yung gusto nilang gawin at magawa nila yung gusto nila na gawin mo. Ano? Ito po yung mga ilan sa mga sinasabi na palatandaan ng mga manipulative na tao. Amen po. Nalala ko po dito yung isang kwento, meron pong isang mangangaso na nagpunta sa gubat. At isang araw, nung time na nagpunta po siya ng gubat, nakakita po siya ng isang usa. At ito pong usa na to ay nilapitan niya. Tinulungan niya, pinagaling niya, binigyan niya ng pagkain, binigyan niya ng tubig, araw-araw. Pinapahinga niya ang usa sa tabi ng bahay niya. Amen po. At lumipas sa mga linggo, naging kampante po itong usa. Bakit? Kasi tinutulungan siya eh. Ano po? Sanay na siyang alagaan. Sanay na siya na may tubig at sanay na siya na may pagkain. Hanggang sa isang araw, nagbukas ang mangangaso ng isang malaking kulungan. At ikinulong niya po doon yung usa. Sabi niya, bakit mo ako ikinulong? Akala ko ba tinutulungan mo ko? Alam niyo po, ngumiti ng sarcastic itong mangangaso. At ang sabi niya po dito, sabi po ng mangangaso, ayaw kitang tulungan. Gusto kitang paghandaan. Ngayon na malakas ka na, saka kita papakinabangan. At alam niyo po, tumalikod yung usa at napagtanto niya na hindi lahat ng tumutulong ay mabuti. May mga tumutulong para ikaw ay maging mahina, para sa bandang huli, mas madali ka nilang makain. Amen po. Ganito po ang mga manipulative na tao. Tutulungan ka nila, pero may kapalit. Ano po, mabait sila sa simula, pero may nakatagong motibo. Nagpapanggap na concern, pero ang totoo, iniipon lang nila. Ano po, hindi para palakasin ka, kundi para mapasunod ka. At ito po ang sinasabi ng Proverbs 26 verses 24 and 25. Ang kaaway ay nagtatago sa kanyang galit sa pamamagitan ng magandang salita, pero sa puso niya ay may masamang hangarin. Ano po, kaya minsan, alam niyo po, hindi kasalanan ang huwag tumulong. Lalo na kung ang pagtulong ay nagiging tali para mapasok tayo sa kontrol at kasinungalingan. Ang totoong tulong ay nagpapalaya. Ang manipulative na tulong ay nagbubulag, nagtatali, at nag-aalipin. Amen po. At ito po ang unang dalawa ng mga uri o klase ng mga tao na sinasabi ng Biblia na hindi mo dapat tulungan. Bukas po at sa mga susunod na araw, maririnig po natin ang katuluyan ng mga klase ng mga tao na hindi dapat tulungan. Ano po, kaya alam niyo po, bilang mga Kristiyano, maging mapagbantay tayo, maging matalino tayo. Ano po, at maging sensitibo tayo, maging magaling tayo, makinig sa boses ng Espiritu Santo upang patuloy tayo na makasunod sa Panginoon at hindi makontrol ng mga tao, no? At para makaiwas sa mga taong unrepentant. Bakit po? Kasi madidrain lang nito ang lakas mo na imbis na tumulong ka na lang sa ibang tao, hindi. Bakit? Kasi nananatili tayo na imbis na ibang tao na lang, yung mga tao na lang na repentant at mga tao na lang na masunurin sa Panginoon ang tutulungan natin, minsan nakukulong na lang tayo sa isang lugar na hindi na tayo nakakakilos dahil sa mga taong ito. Amen po. Kaya nga po sa hapong ito, maganda na magkaroon tayo ng pananaliksik, magkaroon tayo ng pagtatanong sa Panginoon, magkaroon tayo ng pagsisiyasat. Ano po, nasa ministeryo ba na ito na ating ginagalawan? Nagiging matalino ba tayo? O sabi nga nila, kapag ikaw ay nasa labanan, hindi ikaw dapat yung sugod ng sugod, kundi dapat sa pagsugod mo, handa ka. At sa pagsugod mo, alam mo na ito yung tamang hakbang. Pero may mga times na sasabihin ng Panginoon na stop muna, o magstay ka lang dyan, o lumiko ka, o kumanan ka, o kumaliwa ka. Bakit? Kasi alam niyo po, ang Diyos, ang pinaka magandang tulong, no? Ang Diyos, ang pinaka magandang bagay, yung tulong niya, yung maganda na kunin natin. Ano po, maging sensitibo tayo doon sa sinasabi ng Panginoon,
sa pagmiministeryo natin, maging mas matalino tayo para masunod natin kung anong sinasabi at pinapagawa ng Panginoon sa buhay natin. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, salamat po Panginoon sa mga tinuturo mo sa amin. Patuloy mo kami Panginoon na gawing sensitibo sa sinasabi ng iyong banal na Espiritu, nang sa gayon ang masunod namin ay ang payo mo, advice mo, Lord God, sa buhay namin at sa pagmiministry namin Panginoon. Gawin mo kaming matalino na ma-discern namin, O Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang mga tao na dapat na tinutulungan namin at dapat ay hindi. Panginoon, sa buhay namin, patuloy kang malugod at hayaan mo na ito ay matanim sa buhay at puso ng bawat isa. Ikaw lamang maitaas at mapurihan. Ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin.